po tayo sa ating worship service. Welcome po sa Building Bridges Ministries. And of course, we'd like to welcome lahat po ng nakadalo sa ating online worship service ngayong linggo. And of course, we have si Kuya Jun, si Pastor. We also have Mucha. We also have Ate Alma and si Bong, Christy, kay Nanay Len, and of course, kila Ate Sheila and family. So again, welcome po sa inyo. And of course, excited na naman po tayong magpuri, magpasalamat, at makinig sa salita ng Panginoon. Meron pa po nagjo-join. So admit lang natin si Ate Lenny. Magandang araw po sa inyong lahat. No? Napakasarap po ng panahon ngayon, maulan. So hindi na katulad nung dati na masyadong mainit. So tayo po ay magsisimula na ng ating worship service. So get ready at paalala lang po no dun sa mga meron po tayong Lord's Table po ngayon. So paki-ready po yung ating mga tinapay at saka yung ating inumin para pagkatapos po ng ating mga papuri, mga awitin ay tayo po ay dadako sa ating Lord's Table. Okay. So tayo po ay magsisimula na at simulan lang po natin sa salita ng Panginoon. Ito po yung naalala ko yung sa panahon ni David, no? Ito po yung panahon na yung mga 3D army ay naandun sa kuweba, nasa cave. At yung 3D, kaya siya naging 3D is because they are discouraged, they are distressed, at saka in debt, no? So nagpatong-patong na yung kanilang mga problema. And the thing that na nakapagpabangon sa mga taong ito, no, they were around more than 300 of them na naandun sa kuweba. Lahat sila nagsama-sama silang malulungkutin, and yet David sought the Lord, no, and this was his psalm. At basahin po natin, sabi po sa Psalms 34:1-4, I will bless the Lord at all times, his praise shall continually be in my mouth. My soul shall make its boast in the Lord. The humble shall hear of it and be glad. O magnify the Lord with me, and let us exalt his name together. I sought the Lord, and he heard me, and he delivered me from all of my fears. So when David sought the Lord, God heard him, and it says there, he delivered me from all of my fears. And you know, when we seek God, when we praise him, and we worship him, he will deliver you from all of your fears. And I hope that this worship will become an encouragement sa bawat isa po sa atin as we sing songs, psalms, and hymns to the Great One, to our Deliverer, to our Savior, our God, and Jesus Christ. Amen and amen. Okay? So, Pastor, ready ka na ba, Pastor, para sa ating papuri at pasasalamat? Hello, Pastor. Unmute muna kita. Ayan, okay na, Pastor? Can you hear me? Magandang hapon. Hello, Pastor. Magandang hapon. Ready ka nang magsimula? Po. Ayusin ko lang ako. Hello po. Alright. So anyway, bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we praise you and we thank you, Lord God, for this day that you have given us. Salamat, Panginoon, sa panibagong araw na kami po ay makikinig sa iyong salita, na kami po ay magpupuri sa lahat ng iyong mga ginawa. Salamat, Panginoon, sa patuloy mong pagbibigay sa amin, sa pagbubuhos mo ng iyong biyaya, proteksyon, at probisyon, Panginoon. Salamat, Panginoon, na patuloy ka pong nagiging tapat, patuloy mong pinamamana sa amin at pinararamdam ang iyong pagmamahal. At salamat, Panginoon, sa pag-asa na nasa iyo, Panginoon. Ano man ang nangyayari sa aming paligid at ito ay temporary lamang, Panginoon. At ikaw ang Diyos ng walang hanggan. Ikaw ang Diyos na hindi nagmamaliw. Ikaw ang Diyos na tunay na pag-asa ng aming buhay, Panginoon. Salamat mo muli. Kaya mong awitan ka namin ng mga papuri at pasasalamat. Hello, naririnig po ba ako? Malinaw po ba? Yes, Pastor. Malinaw naman. Okay po, tayo po ay magpuri at umawit sa ating Panginoon. Salamatan natin siya sa kanyang kabutihan sa ating buhay. Awitin po natin ang Ice Praise.
Jesus, my help, I call out your name. I cast my cares on you. Jesus, my hope, the tower of strength. My faith is now in you. I see you, peace, wonder to me. When I look to the cross, I see grace, I see grace, sealed by your sacrifice. I see love reaching for me, precious love washes and sanctifies, healing flows, setting me free. I see mercy, mirror of sin, afflicted and dry. You paid redemption's price, bearing my curse, set me on high. Your death has brought me life. I see you healed, good for me. When I look to the cross, I see grace, I see grace, sealed by your sacrifice. I see love reaching for me, precious love washes and sanctifies, healing flows, setting me free. I see grace, sealed by your sacrifice. I see love reaching for me, precious love washes and sanctifies, healing flows, setting me free. I see you pierced, I see you pierced, wounded for me. When I look to the cross, I see you pierced, I see you pierced, wounded for me. When I look to the cross, I see grace, I see grace, sealed by your sacrifice. I see love reaching for me, precious blood washes and sanctifies, healing flows, setting me free. I see Let's continue to worship the Lord. Sing for you. You are the peace that guards my heart, my help in time of need. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I find
So with all my heart I worship, and unto you I sing. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you. And we worship you this day. You are the peace that guards my heart, my help in time of you are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I find victory, and there I find peace. So with all my heart I worship, and unto you I sing. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you, and we will for you alone. You alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you, and we worship you this day. Father, we love you, and we worship you this day. Yes, Lord, we thank you so much, O God, for this day, this time that you have given us, O Lord, for this privilege, this opportunity that you have gathered us here, Lord, to glorify you, to worship you, O Lord, to give you praise, and give you thanks for everything that you have done sa buhay namin, Panginoon. Kaya Lord, salamat po sa patuloy na pasasalamat sa aming puso, Panginoon, at kailangan sa aming puso, Panginoon, sa iyong patnubay at yung pagmamahal niyo sa amin, Panginoon. Kaya Lord, sa araw na ito, pinagpuri ka namin at pinasasalamatan ka namin. Tuloy niyo pong ibuhos ang iyong pagpapala sa amin sa araw na ito. Sa kami dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Amen, amen. Of course, no, napakasarap pong magpuri sa Panginoon, especially sa panahon na alam natin na naandyan siya sa ating tabi, lagi natin siyang kasama. And of course, dadako po tayo ngayon sa ating Lord's Table, sa ating communion. So, pakiready na po yung ating tinapay at saka yung ating inumin para bago po tayo dumako sa ating Lord's Table ay
sama-sama po tayong pamilya, no? Hindi man tayo magkakasama ng pisikal, pero mahalaga sa espiritu, no? At saka dito sa online tayo po ay magkakasama, no? So anyway, ito pong ating Lord's Table ay ginagawa po natin bilang pag-aalaala, no, doon sa finished work ng ating Panginoong Hesukristo. At napakaganda po na sa bawat nangyayari sa ating buhay, sa bawat minuto, sa bawat sandali, ay lagi nating inaalala, no, yung finished work. Sabi nga po na lahat ay ginawa na para sa atin, para mapasa atin yung biyaya, yung kapatawaran, yung kagalingan, lahat ng mga mabubuting bagay na nagmumula sa ating Panginoon. At yan po ay biyaya niya, no? Regalo niya para sa atin. Sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, ito po ay ating inaalala na sa gano'n na lagi nating maisip na tayo po ay laging nasa posisyon ng tagumpay. Ayan, okay? So, kung handa na po ang lahat, handa na po ba ang lahat? At kuhanin na po natin yung tinapay. Okay, so ang tinapay, sabi po sa salita ng Panginoon sa Isaiah 53:5, no? But he was pierced for our rebellion, he was crushed for our sins, he was beaten so we could be whole, he was whipped so we can be healed. So yan po ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, na lahat ng ating mga kasalanan ay kanyang sinalo. Lahat ng ating mga shame, lahat ng ating suffering, lahat ng ating sorrows ay kanyang kinuha sa kanyang sarili. Nang sa ganon, tayo na dapat makaranas or makadanas ng kaparusahan sa ating mga kasalanan, tayo ay maging malaya na, maging ligtas, maging gumaling na sa ating mga karamdaman, maging buo, no, sa ating mga kakulangan, tayo ay maging buo at tayo ay mapatawad niya sa ating mga kasalanan. So itong tinapay ay nagsisimbolo ng katawan ni Kristo, na siyang namatay, siyang pinahirapan, siyang na-pierce, he was beaten, he was whipped, so we could be healed. And so let us pray. Lord Jesus, salamat po sa iyong katawan na ibinigay mo po para sa amin. Salamat po, Panginoon, sa kagalingan, sa kabuuan, at sa pagpapala na ipinagkakaloob mo po sa amin. Tinatanggap ko po ang iyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo, ang kagalingan sa lahat ng karamdaman at kabuuan sa lahat ng kakulangan. Dalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Let us partake the bread. Kuhanin po natin ang inumin. Sabi po sa Romans 5:17. No? Romans 5:17. For if by one man's offense death reigned through the one, much more those who receive the abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through the one, Jesus Christ. Sa pamamagitan po ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo, tayo po ay nilinis na sa lahat ng ating mga kasalanan. At ang handog po noon, no, ang resulta po noon ay tayo ay tumatanggap na ng abundance of grace. At saka tinatanggap din natin yung righteousness ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ngayon, tayo ay nakikita na ng Diyos kay Kristo. Yung kanyang kalinisan, yung kanyang kabutihan, lahat ng nakikristo, yan ang nakikita niya sa atin ngayon, ng ating Panginoon. And with that, sabi niya kanya salita, we will reign in life through the one, Jesus Christ. Let us pray. Heavenly Father, thank you, Lord, for your blood that washed away all of my sins. I am forgiven. I am redeemed, accepted. I have abundance of grace. I have the gift of righteousness. In Jesus' name, amen. Lord, marami pong salamat sa yung ginawa para sa amin, Panginoon. Salamat sa lahat ng biyaya, this abundance of grace, and the gift of righteousness that you have given us, O Lord God. The healing, Lord God. At yan po ay tinatanggap namin ng buong buo. Ano man ang mangyari sa aming kapaligiran, sa aming mundo, Panginoon, nananatili kaming nakatuon sa iyong finished work, Panginoon.
You have forgiven us because you love us so much and you want what's best for us. In Jesus' name, amen and amen. Okay? So dadako po tayo sa salita ng Panginoon na ihahandog po sa atin ni Pastor June. Ayan. So tatanggalin ko lang po yung aking share para makapag-share po si Pastor June ng kanyang presentation. So magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Kaway-kaway naman dyan. Yan, kita ko kayo lahat dito sa camera. Okay, so ayan na po yung mensahe na ihatid sa atin ni Pastor June. Ano mo na lang, Pastor June, full slideshow mo na lang. Para mas malaki. Maliit pa rin. Okay na? Sige, pwede na siguro yan. Pwede na yan. Wala bang full screen lang? Teka, nakamute si Kuya Jun. Hello, Kuya Jun. Hello. Ayan, okay. So, parang nakahati kasi yung screen mo eh. Wala bang isa lang? Display settings. Show only one. Yan. Yan. Okay. Yun. Okay. Ayos. Sige, simulan mo na, Kuya Jun. So narinig niyo po ba ako? Yes, malinaw na malinaw. Okay. So magandang hapon po sa inyong lahat. Isang maulan, no, na hapon sa ating lahat. Okay. So ngayon ay nasa ECQ pa rin tayo, no, nasa community quarantine. Actually, ang dati nasa ECQ, ngayon sa Laguna nasa MECQ na. At dyan sa Cavite ay GCQ na. Okay? Kaya mamaya yung mga taga Cavite ay magba-barbecue. Okay? Anyway, we are glad and we are thankful to the Lord na kahit sa ganitong situation, patuloy yung ating praise and worship. No? We believe that in this time, mas kailangan natin yung ating praise and worship because of the situation. No? And we need the Word of God. Kaya kahit sa ganitong pamamaraan, patuloy natin pinag-aaralan ang salita ng Diyos. Okay? So our topic for today is related din sa ating nararanasan ngayon, yung COVID-19. Okay? So meron kasi tayong nararanasan and even Christian, nagkakaroon tayo ng mga worry. Nasabi nga ng ating Panginoon Diyos, hindi dapat mag-worry. But through this, nagkakaroon tayo ng worry. No? Kaya dapat nating malaman ano ba yung ating dapat gawin. Ano yung ating magiging sandalan para hindi tayo mag-worry. Okay? So ang ating message for today is about SAP. Yan. Alam kong pamilya kayo sa SAP, ano? At meron dyan nakalagay na part 1. So para tayong Netflix ngayon. Episode 1 lang muna. Okay? So ano ba ibig sabihin ng SAP? Okay? So sa DSWD, yung SAP tinatawag na Social Amelioration Program. Ano ba yung SAP? No? Ito yung tulong ng gobyerno sa mga less fortunate o tinatawag nating 4Ps. Yung ating Pantawid Pamilyang Pilipino Program. So tinutulungan sila para makaagapay, para maitawid yung problemang ito. Okay? So sa ating pag-aaral, meron din tayo tinatawag na SAP, no? Yan, yung safety and provision. Okay? SAP. So kaya part 1 yan, unahin muna natin yung safety. Okay. So yung tumatanggap ng SAP sa gobyerno, yung tinatawag nating 4Ps. Okay? So pero sa ating Panginoon Diyos, meron din tayong dapat malaman na 4Ps din.
No, bago ka tumanggap ng SAP, nung safety and protection, dapat kabilang ka dun sa 4 Ps. Okay, ano ba yung 4 Ps? So who are the 4 Ps? Ano ba tayo sa mata ng Diyos at sino yung may karapatang tumanggap ng 4 Ps? Yan. Una, predestined. Pangalawa, precious. Pangatlo, privilege at people of God. Okay? Yan ang 4 Ps. Maaari hindi ka kabilang sa 4 Ps pero makakatanggap ka because God is a God of love and mercy. Para sa programa ng gobyerno, merong hindi kasama sa 4 Ps pero nakakatanggap ng SAP. Diba? Meron namang dapat makatanggap siya pero hindi. Pero kaibahan, yung 4 Ps ng ating Panginoong Diyos, sigurado makatatanggap yung kabilang sa 4 Ps. Okay? Isa-isahin po natin. Sa Romans 8:30, and those he predestined, he also called. Those he called, he also justified. Those he justified, he also glorified. Okay? So, this verse, hindi meaning ito is wala na tayong free will. We are predestined. But meron tayong free will. Alam natin na ang Panginoon ay nabigay sa atin ng free will. We have the free will to choose. We have the free will to decide. We have the free will to choose, ano? Yung to make a good decision. Iba kasi yung namili ka dahil alam mo. At alam mo, kaysa doon sa alam mo, yung pipiliin, no? Magkaiba po 'yon. Kaya God is omnipotent, is all powerful. Kaya alam niya yung mga bagay na mangyayari, including our choice. But hindi ibig sabihin nito na wala siyang free will. We make a choice. Okay? Now sabi nga, whom he did foreknow, he also did predestinate to conform to the image of his Son. All that God designed for glory and happiness as the end, he decreed to grace and holiness as the way. The whole human race deserved destruction, but for reason not perfectly known to us, God determined to recover some by regenerations through the power of his grace. Therefore, we are predestined to conform to the image of Christ. Yun ang ibig sabihin ng predestination. We are conforming to the image of Christ. Okay? Sa Isaiah 43:4, ang sabi diyan, since you were precious in my sight, you have been honored, and I have loved you. Okay? So we are precious. Mahalaga tayo sa paningin ng ating Panginoong Diyos. Mahalaga tayo kahit sa anumang ginto o anumang material na bagay. Because in the fulfillment of this covenant, ano? Kaya tayo naging mahalaga because of the covenant. Kung ang Israel naging mahalaga dahil sa covenant, tayo rin na naging mahalaga dahil sa new covenant. And that is the covenant with our Christ, our Lord Jesus Christ. And sa Philippians 1:29, for you have been given the privilege of serving Christ, not only by believing in Him, but also by suffering from Him. So the evidence of that your courage is divine, His token of salvation, lies in the fact that God has graciously bestowed you along with faith in Christ. The privilege of suffering with Him, for faith implies oneness with Christ, and therefore fellowship with His sufferings. So meron tayong fellowship sa suffering with Christ because of salvation. Okay? And lastly, sa Deuteronomy 7:6, for you are a people holy to your God. The Lord your God has chosen you out of the peoples on the face of the earth to be His people, His treasured possession. So we are the people of God. Pinili tayo dahil hindi sa may ginawa tayong mabuti, no? In fact, wala naman tayong ginagawang mabuti. There's no good in us. Sabi nga dun sa Romans 3:10-23, as far as I can tell from the Word of God,
there is nothing good about any of us. God did not save us because He saw that we are an asset. Kasi sabi sa Ephesians 2:1, all we were dead when He came to us to save us. No? Alam natin yung patay, walang pakinabang yun, walang kakayahan. Kaya kapag sinasabihan ka na wala kakayahan at wala kang pakinabang, hindi dapat yun. No? Kasi buhay ka pa, meron kang kakayahan. Patay lang ang walang kakayahan. And God did not save us based on anything you did, you said, you prayed, and you possess. God saved us because of another reason. God saved us because of Jesus Christ. Christ died for you in the cross, so that's the only reason you of us to ever get saved. So yan yung purpose na tinatawag. So God is faithful to His people. Ibig sabihin lang yan, yung purpose, those are the one chosen by God. That is His people. Ngayon, sa panahon ng ating nararanasan ngayon ng COVID-19, isa sa medyo pamilyar na tinatawag natin yung nasalita is yung PPE. Dati hindi natin alam kung anong kahulugan ng PPE. Unless nagtatrabaho ka sa isang factory, alam mo yung PPE. Pero ngayon, ginagamit na ng kadalasan yun, ano? Dahil sa ating situation. Tandaan natin, yung unang sasap is safety or protection. So pwede kasing safety and provisions or ano pa isa? Supplies and protection. Pares din yun, no? So we study about safety. So ano ba yung PPE? PPE is personal protective equipment. So tinatawag natin sa mga frontliners, meron silang sinusuot na mga PPE para maprotektahan yung kanilang sarili. Ito yung example ng PPE. Ayan. Okay. Ano ba yung mga PPE? Head cap. Yan. Nilalagay yan sa ulo. Mask. Yan. Pamilya sa atin yan. No? Yung face mask. Goggles. Para maprotektahan yung mata. Bodysuit. No? Para maprotektahan yung katawan. Gloves. Para hindi mahawaan o maprotektahan ang kamay. And shoes or booties. Okay? Ngayon, dumadanas din tayo ng mga problema. Katulad ng mga frontliners, nakikibaka sila, nakikipaglaban sa COVID-19. Tayo rin sa ating buhay, dumaranas din tayo ng trials, mga problema, at tayo nakikipaglaban araw-araw. No? We must prepare for the battle. Tayo din tinatawag na frontliner. Tayo mga Christians, frontliner. Katulad ng ating mga medical practitioner at mga health workers na meron silang PPE, tayo dapat meron ding PPE. Okay? So, we can protect ourselves. Yan. Armor of God. Alam ko, pamilyar na kayo sa topic na to. Ano? Maraming pagkakataon na ito ay pinaliwanag sa atin. Pero ngayon ay muli nating i-discuss, i-share sa inyo para lalo nating maunawaan kung ano ang dapat nating gawin sa sitwasyon na ating kinakarap. Hindi lang kasi ngayon situation tayo dapat magsuot ng armor of God. Araw-araw, dumaranas tayo ng mga trials, ng mga calamity. So we are on the battlefield. Yan. Yan ang comparison. No? Kung ang PPE, mga frontliners, merong tinatawag na PPE, tayo naman, as frontliners of God, we have the armor of God. Okay. Mamaya, isa-isahin natin yan, yung mga armor of God. Ano yung mga bumubuo o ano yung mga dapat natin gamitin PPE. Okay. So sa Ephesians 6:10-18. Ito pong Ephesians sinulat ni Apostle Paul. Katulad nga na sinabi ko sa inyo ngayon, tayo araw-araw dumaranas tayo ng mga problema, ng mga trials, ng mga calamity, ng mga dangers, and all these evil things around us. Kahit si Paul, nung sinulat niya Ephesians, dumaranas din siya ng pagsubok. No? In fact, nasa prison siya. Nasa kulungan siya nung sinulat niya itong Ephesians. Hindi siya nakulong dahil nag-violate siya sa ECQ.
Hindi siya nakulong dahil wala siyang face mask. No? Hindi siya nagkalat ng fake news. Nakulong siya dahil he was persecuted as a Christian. Okay? I-adjust ko na yung screen. Hindi ko kasi makita pag binabasa ko eh. Okay? So sa Ephesians 6:10-18. Finally, be strong in the Lord and His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against the flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Okay? So dito sa verse to, meron tayong tatlong bagay na dapat malaman. Okay? Una, merong enemy. There are enemy. Ano yung enemy natin? Sa ating verse na binasa, nakalagay dyan is flesh and blood. So hindi pala tao yung ating kalaban, ano? Hindi ang kalaban mo is yung kapitbahay mo. Hindi yung anak mo or yung magulang mo or yung kaibigan mo. Ang kalaban natin is iba. Sabi nga, our enemy is the power of evil that dominate our culture and our world. Okay? Ano pa ang pangalawa na malaman? We have a defense against the enemy. Meron tayong panlaban. No? Kaya dapat lagi tayong handa. No? Sabi nga sa Boy Scout, laging handa. Because remember, we are going to the battlefield. Kung yung ating mga soldier, no, bago sila pumunta sa gera, meron sila tinatawag na full battle gear para maprotektuhan ng kanilang sarili. Ganon din yung mga ating mga frontliners, mga health workers at mga medical workers, meron silang tinatawag din na PPE to protect against COVID-19. So tayo, since may enemy tayo against the evil of this world, we must put the armor of God. Ito yung ating defense. The armor of God. And number 3, what is our goal? Our goal is to make a stand. Okay. So our battle is not against people, but the evil of this world, and we have to make a stand. So isa-isahin natin, ano yung mga armor of God? So sa Ephesians 6:13 hanggang 15, therefore put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything to stand, stand firm. Then with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place, and with the feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. So again, our goal is to make a stand. And we have a weapon, we have the armor, no? We have the defense. Binanggit dito yung tatlo. First is the belt of truth, buckled around our waist. Ano ba yung belt of truth? The belt of truth keeps us from giving the world's beliefs. Compare your beliefs and action to the truth of the word of God. So ang sinasabi diyang belt of truth ay, so katulad ng belt, ano ba ginagawa ng belt? Nagbibigkis, ano? So the belt was a piece that ungrinded everything. All the other pieces was connected to the belt and it held everything together. It is underpinning of everything, you know. So the truth is Jesus. Sabi nga ni Jesus, I am the way, the truth, and the light. Bakit kailangan natin ng truth? Because of the evil things that is lies. Yan yung ating kalaban, lies, deceptions. Kaya kailangan natin ng truth. And truth is Jesus. Another one is yung breastplate of righteousness. So God's righteousness. The goodness of God, a right standing with God. Sabi nga, and the breastplate of righteousness is being honest, good, humble, and fair to others. It means standing up for weaker people. So this has been given us by Jesus, is already placed by God's grace,
and it protects your inner being. So yung breastplate of righteousness, yun yung galing kay Jesus. Saan ba nilalagay yung breastplate? Sa ating breast, no? Sa ating, para maprotektahan ang ating puso. Because that is righteousness. And number 3, our third armor is fitted with readiness. So, yung shoes mahalaga din, ano? It gives us protection. Sabi nga ni Marilyn Monroe, give a girl the right shoes and she can conquer the world. So, ganun kahalaga yung shoes. Ano ba yung sinasagisag ng shoes or ng feet? Feet fitted with readiness that's come from the gospel of peace. Nandun yung readiness. Kaya nga, pag may karera, ano sinasabi? Ready, get set, go. Okay. Kaya dapat lagi tayong ready. Hindi lang ready, lagi tayong set, at go means actions. So, ready, get set, go. As 16 to 17, in addition to all of this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit. No? Ang pang-apat natin ay may tinatawag tayong shield of faith. Ano naman yung shield of faith? Faith is being sure that God will keep His promise. Faith in God protects you when you are tempted to doubt. Okay? Kaya nga meron tayong faith. Yung shield kasi, ang pinaka-purpose niyan is para harangan. Kaya karaniwan, yung shield, nung time na yon is makakapal, matitibay. So same with our faith. Dapat yung faith natin matibay. Kapag yung shield natin is gawa lang sa papel de hapon, hindi tayo kaya protektahan. Ang katumbas nun, our faith is weak. Hindi tayo mananalo sa kalaban. Okay? And remember, we need a strong faith. Faith is putting trust into something. What do we trust? The fact that all things that have been put on are true. We have the truth in Jesus, and our heart is protected by God's righteousness. We are at peace with God. So the next armor is the helmet of salvation. Ano ba yung helmet of salvation? The helmet of salvation is the put on the helmet of salvation by believing that Jesus Christ died for your sins and rose again. So, helmet of salvation, meaning Christ is our Savior. We take our salvation to protect how we think. Every morning, we need to wake up, renew our minds that the truth of our salvation lies in Jesus. No? Dapat natin nire-renew lagi yon, no? Yung pag-iisip na our salvation came from Jesus. And we need to work for that salvation. Hindi naman kailangan yung gawa, no? But the faith for us, we are saved. And finally, we have the sword of the Spirit, which is the word of God. Ang ginamit nga diyang salita is rhema. Ano ba ibig sabihin ng rhema? Ibig sabihin nun, spoken word. No? Hindi ka lalaban sa iyong enemy, dala mo yung Biblia, ipapalo mo sa ulo niya. Hindi. That is spoken word. Meaning, the way we speak, the way we proclaim, and the way we share the word of God. And lastly, and pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. Okay? Ito yung prayer. Kaya nga doon sa PPE, meron tayong ginawang abbreviation sa PPE. Pray. Now, bukod doon sa armor of God, we need to pray. We need to praise, and we need encouragement. No? Sa kabila ng panahon natin ngayon na masyadong abnormal sa ating situation,
no, sa kabila ng mga trials, ng mga situations, ng mga calamities, we need to pray. We need to praise and worship God. Kaya kahit sa ganitong paraan, pinagpapatuloy natin ang ating praise and worship. And we need to encourage one another. Sabi nga sa 1 Thessalonians, we need to encourage one another so to strengthen them up and to cheer them. Yun yung kailangan kasi natin sa panahon ito eh. We need to encourage one another. Okay? And lastly, sa 2 Samuel 22:47, the Lord is alive, my protector is praiseworthy, the God who delivers me is exalted as King. So remember, yung first do sa SAP is yung safety, yung protection. Bakit tayo sigurado protektahan ng Diyos? Because the Lord is alive. Our God is alive. My protector is praiseworthy, and God who deliver me is exalted as King. Hindi lang siya protector, hindi lang siya alive, is also a King. Na kayang ibigay sa atin ang lahat ng ating pangangailangan, including protection. So yung comparison natin na binagit kanina, yung PPE na ginagamit ng ating mga frontliners, ng ating mga health workers, ay dapat meron din tayo. Dapat maunawaan natin kung ano yung ating armor of God, yung ating defensive and offensive weapons. Yung mga binagit natin siya, karamihan dyan is defensive. Pero isa binabanggit dyan na offensive weapon, and that is the sword of the Spirit, the word of God. So kaya minsan, kung nagwo-worry tayo, dapat maalala natin ang mga salita nito. Na ito nagpapalakas sa atin at bibigay ng kasiguraduhan na tayo ay protektuhan ng ating Panginoong Diyos. Magandang hapon po sa inyo lahat and happy Lord's Day. Alright, salamat Pastor June sa napakagandang mensahe, no, at sa great reminder for us about na tayo ay protektado, tayo ay safe, no, sa piling ng ating Panginoon. And sabi nga diyan, no, sa 2 Samuel, the Lord is alive, buhay na buhay ang Diyos. Minsan hindi natin siya, actually hindi minsan, talagang hindi natin siya nakikita, pero sa pamamagitan ng kanyang mga ginagawa ay talagang mararamdaman natin ang nabuhay na buhay siya at buhay na buhay din yung kanyang pagmamahal sa atin. Okay? So, meron po bang gustong mag-share dyan sa mga ating mga nanonood ngayon at nakikinig sa salita ng Panginoon? Baka meron kayong gustong mga papurit, pasasalamat na nakarelate kayo doon sa mensahe na ating napakinggan. And napakahalaga po niya, no, especially in this pandemic time. Hindi ko alam kung pwede na kayong lumabas. Pero kailangan protektado po tayo. No? Patulad ng makikipaglaban natin sa virus, kailangan protektado tayo. Much more, no? Ito pong kinakalaban natin, sabi nga is hindi yung virus mismo, kundi ito po ay gawa ng ating kaaway, at ang nais kasi ng ating kaaway ay may mas malalim na dahilan, no? Para mas ma-discourage tayo, para mawala yung pananampalataya natin, para tayo ay patuloy na makafocus dun sa mga problema rather than the goodness and the greatness of our God. So napakahalaga na makita po natin yon na hindi virus actually ang kalaban, kundi yung ginagawa ng kaaway sa buhay po natin. Okay? So kung protektado po tayo, katulad ng sinasabi ni Pastor June, ay mas makikita po natin yung ang magandang plano sa atin ng ating Panginoon. So PPE, ano nga yung PPE? Pray, praise, at saka encourage. Okay? Pray, praise, at saka encourage. And yan ang isa sa mga weapon natin na panlaban, no? Especially in this trying time. Okay, so kayo naman, gusto namin kayong marinig, nais namin kayong mapakinggan sa mga natutunan po natin ngayong hapong ito. At baka meron din kayong mga gustong ipagpasalamat, baka meron na namang ayuda. Ayan. puro ayuda daw. So, meron po ba? Ha? Anyway, salamat Pastor June sa napakagandang mensahe. And I hope yan po ay maibaon natin, no, sa linggong ito, at mag-meditate po tayo dyan sa mensahe na yan, no, about the armor of God, about the PPE, about how safe and protected you are in the presence of our loving God.
Okay, so simulan muna natin sa pinakamaraming tao dito sa kila Ate Lenny. Ayan, napakarami po na. Mother. Hello, hello sa inyong lahat. Kamusta kayo dyan? Yeah. Okay lang po. Maulan din ba dyan? Maulan din? Opo. Malakas. Malakas. Okay, so anong balita? Pwede na kayo lumabas? Bawal lumabas pag Sunday. God, sarado ka po. Sa Sarado pa rin. Buksan nyo na. May rapid test pa po bago hindi basta-basta tentative pa po yun. Hindi basta-basta mag-offer. Meron pang examination. Okay, okay. But mag-ingat pa rin ha, mag-ingat pa rin and just the same. No? Matatapos din to. Malapit na yan, malapit na. Kaya lang, yun nga yung sinasabi nila, yung second wave, mag-ingat daw. No? Pero sabi nga dito sa salita natin, basta meron tayong pananalig. Of course, may pag-iingat po tayo, pero more than that is kailangan meron din tayong armor sa ating kaisipan na tayo ay protektado at mahal tayo ng Panginoon. Okay. May gusto ba magpasalamat dyan sa inyo? Yung ayuda, waiting pa po kami. Online na po. Online na po. Online na siya. Anong online? Ano ibig sabihin ng online? Online na yung magre-register po para ibigay yung OTP code tapos waiting na po yung kung kailan mo kukunin yung High-tech na rin ang ayuda. Anong high-tech na? yung alam mo kung sino nag-register, yung pangalawa kong anak, yung grade 8 ko, si DM, gabi, yun. So, nagtatalo kami. Yung gayahin niya sa form. Pero ang nabasa ko sa Facebook, hindi na daw bibigyan yung nabigyan na kahit nag-online na. Kaya video ko dun sa balita Meron pa. ang bibigyan na daw ngayon yung hindi pa nabigyan. Kaya, pero ano pa rin pasasalamat namin sa Diyos kasi Hindi, online. ano pa rin tayo, nakakasurvive. Yes. Amen, amen, amen. Talagang ganyan, no? Pagka nag-focus tayo sa luck, magkakaroon talaga tayo ng luck, no? Pero pagka nag-focus tayo sa grace at abundance ng Panginoon, then hindi tayo, the Lord will never fail us. Okay? So anyway, salamat sa inyo. Nandito rin yung, unahin muna natin itong kita Pasinta. Ayan, ito Pasinta. Oy, pakita natin nga. Tingnan ko na yung mga, hindi ko kita lahat ng video eh. Dali Ayan. Pakita nga yung iba. Namimiss na namin yung ibang mga itsura ng mga, ano ba, may nagugupit na ba dyan sa inyo? Bagong gupit Saan ka nagpagupit? sa opisina. Meron kaming offline gupit. Aba, buti pa kayo. Dito meron sa amin Mga sa barangay. stay-in. Kaya lang, May mga naka-stay kasi sa amin eh. doon sa kabila, sa kapitbahay namin, meron din nagugupit eh. Malapit sa amin. Tingnan mo, bagong gupit. Patingin nga, Bong. Ayun, oh. Aba. Gupit yun. Ayun, oh. Aba, may nagpagupit din yata. Nakita ko yung bunbunan, ha. Kamusta? Kamusta sila, Christy? Christy, hello. Baka pwede kayong magpakita, mag-hello man lang para marinig namin kayo. Hello, Christy. Si Christy pa pala to. Ito si Christy. Ito muna, andali ha. Christy muna. Hello, Christy. Kamusta kayo? Hello po. Okay naman po. Nasaan ka? Ayun. Nasaan ako? Ayun. Ayun. Hello Nasa po. bahay ka lang? Opo. Late Kamusta na po kayo ako dyan? nagising kaya po kaya po nakahiga pa. Ayun po, okay naman po. Yung mga kapatid ko po, may mga pasok na din po sila. Tapos ako po off ko kaya nakasali ko ngayon. Okay.
So buti may sumisita ba pag pumapasok kayo sa Ay, sa akin po, wala po kasi po may ID po ako ng IATF kasi po essentials naman po yung product namin kaya okay lang po. Frontliners din po yung kino-consider kami. Okay, Aisa, ingat lagi. Apa. Ha? Sige, nice to hear from you. Sino ba? Sila Jocelyn. Hello, Jocelyn. Teka lang, ha? Hello, Jocelyn. Narinig mo kami, eh? Ayun. Teka. Oo, hello. Kamusta kayo? Camera, okay naman po kami lagi. Basta po, kahit kami, nagtitinda kami ng ice candy. Nagtitinda kayo ng ice candy. Pa-deliver mo nga dito. May minimum po 100 pieces. 2-in-1 po yung flavor niya. Anong flavor? Durian? Buko pandan po sa chocolate. Saka yung mais flavor. Pandan tsaka chocolate. Okay, that's good. Yan ang mga maganda yan. At meron kayong pinagkakaabalahan tsaka pinagkakakitaan. Very good. Opo, yun. Gawa-gawa ng ice candy. Deliver. Okay, very good, very good. Sige. Pagka nagbalik na tayo sa church, magdala kayo ng ice candy, ha? Okay, nawala na. Ito naman, sila, dali ha? Sila Christine naman. Christine? Hello, Christine. Teka, i-unmute ko lang. Hello, Christine. Kumusta kayo? Okay lang po. Parang hindi okay ang boses mo, ah. Nahiya po eh. Nahiya lang. Okay. Wala ka bang kamusta kayo? Nasa ka ba? Sa bahay ka? Opo. Sino kasama mo dyan? Sila tita po. Okay. Kamusta naman ang ayuda? May ayuda ba dyan? Wala po. Wala din? Grabe naman dyan sa inyo. Anyway, sige. Nice to hear from you. Kamusta na lang sa inyo lahat dyan, ha? Opo. Okay. Sige. Thank you. Sino pa? Ito sila Pasilda. Hello, Pasilda. Pasilda. Hello, kumusta kayo? Hello po. Kumusta? Malakas din ba ulan dyan? Bilikas po. Ha? Medyo pangit na reception yata. Well, anyway, ingat lagi kayo, ha? So, may gusto pa bang magpasalamat dyan o mag-share o anuman bago tayo magtapos? Namimiss yun na ba boses ni Ate Alma? Ate Alma, kamusta? Walang boses. Kunwari. Tita. Bali, very timely po yung reminder ni Sir June. Kasi minsan hindi natin maiwasan na mag-worry o kaya mag-isip. Lalo na po bukas, mag-umpisa na po kami sa Divisoria. So, nakakaano pong reminder ni Pastor June. Kasi alam niyo naman sa Divisoria, so exposed po kami doon tomorrow. Hindi pa po sana, actually pinagpe-pray ko nga po kung magbubukas na o hindi. Hindi nga po sana kami magbubukas kasi sa isip namin, itong 2 weeks na MECQ is titignan kung
nadami pa yung cases o hindi na. Pero kung dumami, then ECQ na naman. So I was hoping na wag na lang mag-open. Kaso may sabi ko, Lord, ano po ba dapat? Hindi ko rin po alam. Then yung auntie ko tumawag na sabi nga, kailangan daw mag-open kasi may buyer na kami na gustong umorder. So, we just continue to trust the Lord for that, sa protection, at sa unti-unting panunumbalik ng mga normal natin ginagawa. Medyo nasanay na po kasi sa bahay. Medyo, kaya medyo nag-struggle yung paglabas ulit. Well, actually, ganyan ang nararamdaman ng marami, no? Especially yung mga matagal nang na-confine sa bahay. Parang ayaw na nilang lumabas ng bahay ngayon, no? So, alam nyo, grabe sa Trinoma daw and SM, grabe ang tao daw. Kaya ewan ko kung ba't sila excited pumunta sa mall at this point. Ewan ko lang, hindi ko maintindihan. And so actually yun nga sa mga lumalabas, sa mga nagtatrabaho, wag na muna tayong maggala, no? Kung ano lang munang essential na puntahan, yun lang muna yung puntahan. Kasi ang exposure kasi is, of course, mas marami kang napuntahan, mas marami kang exposure, 'di ba? So ingat lang sa paglabas. And of course, always yung pa rin, pray, praise, at saka encourage. Okay, encourage yourself in the Lord as well. Ano pa, Ate Alma, meron pa? Nasaan si Kuya Simon? Nagmamaktol, di pa daw pwede mag-golf. Ako. Disqualified ka mo siya. Disqualified, hindi pwede. Sabi daw sa modified general quarantine lang, tsaka kayo pwedeng lumabas, pwedeng mag-golf eh. So, tapos marami din daw senior ang nagreklamo na ba't hindi sila kasama. Oo nga eh. Hinahanap ka. Di bale, papadala ka na lang namin ng picture, Kuya Simon. Sige. Sabado, pwede na. Sabado, pwede na? Oo. Saan? Sa Sabado, pwede na. Sa Sabado? South Forbes? Oo, South Forbes. Aba. Ano masasabi mo kay Roel? Inggitin natin si Simon. Pa-picture kayo ha. Teka. Hindi ko makita si Kuya Roel. Ano masasabi mo kay Roel? Okay na rin. Sige. Wala na bang one? Wala na ba dyan? Pwede ba yan sa dumaan? Papunta doon? Wala naman na doon eh. Hindi pa nasusubukan lumabas eh. Pero siguro pag dito ka dadaan sa sa may Technopark. Laguna Boulevard. Sa Technopark. Technopark. Kasi doon sa may sa may pangalan nito, sa may Vista Mall may harang. Di ba? Sa may Vista Mall. Monday? Bukas? Point doon eh. Pwede na pumasok ng Hindi, sa Vista Mall naman, ang inihanap na naman to quarantine pass eh. Hindi naman masyado may fit doon. Tuesday, street ng Parliament. South Forbes daw. Tuesday daw, Sherwoods. Bukas na Tuesday, Sherwoods. Hindi siya pwede. Hindi daw po pwede. Residence lang sa Cavite, di ba? Residence lang. Residence lang ng Cavite pwede. Southwoods daw, June 1 pa. Southwoods yata, puro member lang eh. Oo. Di ba, malapit na yan. Oo, malapit na. Sabado na. Bumisita po ako sa church natin kanina. Sa Southwoods. Lahat po ng gamit natin wala doon. Nilipat daw sa men's locker room. Bakit? Ginawa na? Hindi ko po alam. May nakausap po ba sa inyo na regarding doon? Sandali lang. Pag-usapan na lang. Sino ba pinakita mo? Tumawag dito si Brian sa akin. Sabi niya, gagamitin daw nila yung
Monday to Saturday. Apo. Yung place natin. And then Sunday, pwede natin gamitin. Okay. May gagamit na ng weekday. Kailan May ka gagamit nag-usap, na Day? ng weekdays. Gagamitin nilang satellite office. Satellite office daw Monday to Saturday. Then Sunday, pwede natin gamitin. Yun ang sabi sa akin ni Brian. So every time, tanggalin natin yung gamit natin. Yes. Ganun ang ginawa nila. So, Lahat po ng gamit natin, lahat. Kasi wala pong natira doon. Nasa locker, men's locker room daw po lahat ng gamit. okay yun. Baka mas secure yun. Kasi hindi mo wala. Binisita ko nga po, kaso yun nga, walang tao kasi, walang magbubukas ng locker room. So, kaya yun. Tapos, kung kung may social distancing pa tayo at pwede na, doon daw tayo sa may tabi ng swimming pool at maluwag para magkakalayo. Yun ang sabi ni Brian. Parang inaalam naman nila sa sa GCQ, Sa GCQ. Basta may social distancing lang. Wala pang Pero check. gathering kasi 2 meter. Ngayon yata, 5 lang yata ang gathering ngayon. 5. Tapos sa GCQ, 10. 10. So wala pang church pa rin. Wala pa. Magano na lang tayo, shifting. Ha? Shifting. Oo. 3 shift. Kasi kapag nasunod yung 2 meters, halos wala na yun. Oo. Hindi, doon nga tayo sa may... Sa swimming pool daw. Sa baba. Kung saan tayo dati. Pagka lumalabas tayo. Sa labas. Hindi, sa dati. Sa veranda, sa baba. Veranda sa baba. Rico. Yes po. Pwede ka lang pumunta ng office mo? Hindi ko pa rin alam eh. Actually, sa Monday, obserbahan ko muna bago ako kasi dito, merong pinapakuha sa amin na parang travel pass. Para daw binibigay ng barangay para paglalabas ka, meron kang pinapakita na Travel pass. Pero nakita ko ID and employment certificate. Dito kasi sa village, para may sinabi sila na doon sa barangay kasi, parang sinecertify nila na na free ka. Parang ganoon. Kaya yun yung magiging pass mo para tumawid ka sa ibang lugar. Nakita ko doon sa parang travel pass ang tawag nila. Hindi ko pa nga nakita ko doon sa namin sa village na group page pala. Kasi kapag magko-cross ka ng mga border, Hindi lang sabi senior. Pero pag hiniang ka. ibig ng clearance parang ganoon. Alma. Oo. Sabi mo magbubukas na ngayon. Ano ba yung industry na yan ngayon? Pwede na. Sa MECQ. Ano yung industry ba na yan? Parang wala akong nakita. Textile. Textile? Tsaka, ano ba yun? Retail. Clothes. Basta wholesale retail, pwede na, nakalagay. Di ba? Oo. Open na pala lahat. Bakit hindi mo na lang online? Kaya lang mo punta. Online naman, kaya lang yung stocks nasa Divisoria pa rin. So, ita-tracking pala rin namin. So, tomorrow, kailangan namin buksan, maglinis, and then get the stocks, impakihin, and then tracking. Kahit sa tracking, meron din silang social meron kayo distancing. ganito. Ano yan? Yan, dapat may ganyan kayo. Ano yan? Rapid pass. Ganyan yung rapid pass. Ano yan, Jun? Rapid pass. Saan kinuha? Saan kumukuha niyan? Sa pamangking ko. Ay, ang ganda mo! Forward mo na lang Meron siya. kayong ganyan, forward ko na sa inyo. Ini-scan lang naman yun, kaya pwede sa cellphone. Diretso siya. Kasi kami pupunta rin ako ng office sa Tuesday eh. Pero kung wala akong pass, baka di rin ako malusot kaya tinatanong ko si Rico eh. Parang may pinakita sa amin dito. Kailangan ng pass pagka nasa MECQ. Pag lilipat ka o lalabas ka. Naku, wala ako nun. I-coordinate mo kay Ruel sa barangay nyo kasi
I think ang unit na bibigay ng clearance na kumbaga wala kang sakit or free ka is yung barangay. Yun yung hihahanapin sa mga checkpoint siguro. Hindi ko rin sigurado ha, pero yun ang tingin ko, yun ang alam ko. So, okay. Sige. Kung hindi ako patuloy yun, di ayos lang. Hindi ako pupunta. Eh ako baka hindi muna ako lumuwas at gawa ng mahirap eh. Hindi ko alam kung titingnan ko muna, makikiramdam muna ako. Marami ba kayo sa office? Konti lang kami sa office. FYI, traffic ng EDSA. Ayun na nga. At saka sa ngayon din naman kasi parang hindi pa rin naman kami makakapag-gathering sa office. So baka pwedeng mag-work from home muna ako. Baka ganun muna. Kasi, tayo muna. Okay. Sino pa? Meron pa kayong gustong i-share? Sino pa ba nandito? Ayun. Bong. Basta, nakakuha na kami ng barangay Travel pass. travel pass. Galing ng Barangay. hindi, galing ng Binyan City. Ah. So, kuha ka na lang doon. Ano yan ulit? Sorry, naghang ako. Nag-ang ka. Naghang ako. Ano yung Nakakuha na kailangan? kami ng pass. Dalimina. Hello. Nakakuha na kami ng pass. Saan ka kumuha? Doon sa barangay. Galing munisipyo. Galing ng City Hall. Anong tinatanong doon? So, kailangan ng COE. Certificate of Employment. Saka ID. Yan lang, dalawa lang. ID tsaka COE. Oo. Tapos, ibigyan ka na. Pwede ka na mag-travel. Okay. Hanggang Manila? Oo. Kung saan yung place of work mo. Mahina ba? Mahina? Okay. Hindi, naghahang yata ako. Naghahang. Bong, mahina ba? hello. Ano katagal yung validity nung travel pass? Wala na kalagay eh. Kasi dito sa amin, ang travel pass 1 day lang. Yun yung kasi allowed na kami mag-travel sa work. Basta nakalagay lang doon kung saan yung place of work mo. Sa work. So, kung Manila ka, so lalagay mo Manila. Pero malamang matraffic pa yan ngayon, ano? Kasi may mga check. Ayun. Pinapakuha ko kay Mrs. eh. Kaya mamaya na lang. Okay. Sino pa? Sino pa? Ay, si Nanay. Hello, Nay. Hello, Nay. Bawal daw ang senior. Oh, bahay muna, Nay. O hanggang bayat garden lang ako kasi bawal pa daw ang senior sa labas. Hindi ako makapamalengke ng maayos. May mga vendors lang na pumupunta sa akin. Ganon. Pero ayos na din yun. Kaya lang mas magastos kasi mas mahal yung tinda sa kanila. Okay po. Ingat po, Nay, ha? Ingat po. Okay, salamat. Si Mutya. Anong si Mutya? Sa kwarto yun eh. Ayun.
Nakamute na. Nakamute eh. Sandali. Ayun yung travel pass. Hanggang May 31. May 31 lang. Pagkatapos ng MECQ siguro. Tapos pagka ulit siguro, kung humingi ka ulit ng bago. Pa-photocopy na lang ako niyan, pre. May dry seal. May pangalan na. May dry seal siya eh. Pinakuha ko na si Bong para walang problema. Para makapag-mall ka na. Hindi na kami lumalabas. Pwede naman kaming lumabas, kaya lang para lang maiwasan yung hassle. Okay. Di ba pumunta naman kayo nagpa-check up? Paano sa Asian, di ba? Opo, ID lang. ID. ID ko lang. Kasi essential products. May ID sa PNG. Opo. Hindi mo kasama si Lala, ikaw lang. Ang kasama ko, sinabi ko alalay. Kami bawas. Ayaw pa ni Sheila na magsabay kami kahit ilang beses eh. Ito sa niya lang daw, ako lang. Lumabas. Sabi ko, pwede ba mag-asawa? Hindi daw. Pwede. Pwede. Doon mo. Sinisali, lagi ko kasabay eh. Sabi ko nga, sabihin mo hindi ka marunong. Kaya lang, nasa truck siya. Ayaw. Nakasabay nga si nasa trunk. Hindi, pwede naman. Basta, sa likod ko lang sinasakay. Bong, ba't yung sa inyo, individual yung yung travel pass? Ba't yung sa amin, isang lang company? Yung galing kasi ng company na galing IATF, hindi pa nabibigay sa akin. So, COE at saka ID lang papakita, okay na. Kung dito lang naman, di naman kailangan eh. Oo nga. Para lang less. Huwag ka na lalabas doon sa may expressway at huwag ka lalagpas doon sa Vista Mall. Pero sa Vista Mall kasi, chinecheck lang naman, quarantine eh. Tama. Quarantine pass lang. Okay. So, sino ba? Much, may gusto ka daw sabihin? Parang nasaan si siya. Ba, naglalaba ka ba? Parang kulong na ka mo siya. Teka, Nakamute. Ayan, okay na. Sana mag-open na yung UPLB. At miss ko na yung nature. Ayan, tsaka Valley, di ba? Pwede na ba? Pwede naman sa Valley. Lake, pwede na bang pumunta sa lake? Ayun. Pwede na. Pwede na mag-jogging. Pwede na. Pwede na mag-travel from Los Baños to Santa Rosa. Hingi ka ng travel pass. Ako, pupunta sa Pwede na daw mag-jogging. Sa UPLB, sa Nuvali. Dapat may reason ka kung ba't ka magta-travel. Valid reason. Oo, Pero pag nag-jogging, naka-face mask. Max na try ko na yun, nakakasuko pa yun. Di lagi mo i-reason kaya ka nagbabiyahe, kukuha ka ng travel pass. Pwede ba yan? Anyway, thankful ako na dumating si Ambo. Lumamig. Pero sana mag-cool down na ng tuloy-tuloy. Tsaka, Okay lang naman si Ambo, no? Hindi naman siya magulo. Pero unang typhoon nyo, this year? Ambo eh. Ambo. Grabe, no? Ambon lang.
Ambon lang si Ambo. Para mas malakas pa yung yung habagat eh. Yeah, sometimes. Yeah. Nag 29 degrees. From 37. Malaking bagay. Inaamag na yung mga pangkalit ko na damit eh. Amerikana ba, pre? Amerikana? Ha? Ano ba? Yung Amerikana mo? Oo, minsan sinusunod ko na lang dito sa bahay pagka kumakain. Okay siya. Wednesday prayer meeting, 5 o'clock. So, kita-kits po ulit. Sino ba magli-lead pala? Yung hindi kita sa camera. Sige, busy ako na lang sa Wednesday, didiscuss ko yung PPE ulit. Ano, meron volunteer? Si Pastor nagsasalita kaya lang nakamute eh. Narinig ka. Ano yan, Pastor? Kuya Bong, pwede na ba? Hindi, may pasok yan eh. Pasok na ako eh. Oo. Kuya Simon. Ay, man, ikaw ba? Wala lang here tayo. Sama loob ni Kuya Simon eh. Pasensya na ulit. Ganon. Ikaw din. Ikaw din. Pwede. Kaya muna. Ito naman ako yung social media mo. Hello. Kaso siyempre, kaya ako nandyan din na. Sige, usap na lang tayo, Pastor. Sige po. Sige. Okay. So meron pa po, bago tayo maghiwa-hiwalay, ano na, 3:23. Okay. So next Sunday, siyempre hindi pa naman tayo pwede mag-church. Pero na-check mo, Pastor, kung nandun pa yung mga gamit o hindi mo na nakita? Wala po doon ng mga gamit natin. Nailipat na nila sa locker room. So, hindi ko ma-check dahil nakalock siya. So, wala yung tawag dito, may hawak ng susi. Walang tao. So, yun po. Yes po. Sir, nakakapunta na kayo, makakadalaw-dalaw na rin tayo sa mga member natin, no? Actually, kanina nga po dapat, kasi may mga harang pa yata sila. So, hindi pa ako makapasok. Sabi daw kanina rin ng mga nagbabantay, naka-lockdown pa daw yung San Jose. So, hindi ako basta makapasok agad. So, check ko po, pero check ko po kung para makapasyal din ulit sa kanila. Okay, sir. Actually, kanina ay talagang naglakas loob lang ako na makabisita sila at mabisita ko rin yung church din po natin. So, yun po. Opo, sir, lalo na po yung hindi natin nakakasama. Yes po, opo. Kasi kanila Ati Mirna sa Alta, yung kanilang subdivision yata may checkpoint doon eh. So, hindi ko rin po sure kung talaga makakapasok doon. Pero try po natin. At least nakakalabas naman po ako eh. So, pwede naman po ako magbiyahe. Mabisita po sila. Pag-shoot ka ng Pastor, ng pandoktor. Nakalagay kasi sa van vehicle pass, health worker, yun ang nakalagay sa akin. Kaya yung mga checkpoint, pinapadaan ako. Pinapadaan ako mga. Okay. Kasi sa Carmona,
Ay, may checkpoint dun eh. Pag exit mo ng Carmona, may checkpoint. So, hindi naman ako, nakita lang yung nakalagay sa van. So, pinadiretso na ako. Kaya ako nakatuloy-tuloy hanggang South. Ayun po. Okay. Sige, kung wala na po, tayo po ay magtapos na sa ating online worship. So, unless meron pa na gusto ipahabol. Ate Lenny, bibisitahin ko kayo dyan ha. Wait lang kayo dyan. Yeah. Hindi ako makapasok kanina sa inyo eh. May harang kasi. Tanggalin mo yung harang. O kaya doon na lang kayo mag-uusap sa harang. Doon pa. Bababa na lang akong van. Lalakarin ko na lang. Hindi mo lang basta may aabot ka lang. Okay, sige. Kung wala na po, Pastor, tayo ay mag-closing na sa ating sige po. worship. Tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Heavenly Father, we thank you so much, O God, for this time, for this day. We thank you na patuloy ang provision sa aming buhay, Panginoon. Patuloy ang kabutihan, patuloy ang inyong biyaya na pinagkakaloob niyo sa aming Panginoon. Kami ay laging malakas at masigla, Panginoon, na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, Lord. We thank you, Lord, dahil kayo ang aming patnubay at gabay sa lahat ng oras. So, Lord, ang aming ginagawa, saan man kami magpunta, Panginoon, we thank you dahil, Lord, kayo ang aming proteksyon sa araw-araw. Salamat po sa blessings of life and health. And we thank you for allowing us to have the opportunity to be in your presence again today. Salamat po sa inyong salita na aming natanim sa aming puso, Panginoon. Tunay nga that your word is a lamp to our feet and a light to our path. And we thank you that we can live in your light and walk in your truth. And may the things that you have revealed and thoughts that we have shared well in our hearts and steer us to action. Salamat po, Panginoon, sa pagmamahal na patuloy mong pinaubaya, pinagkakaloob sa amin. And the Lord bless you because you have legal rights to all the blessings of Abraham, to all the blessings of Deuteronomy 28. The blood of Jesus has canceled all Satan's legal rights against you and your family. Therefore, the Lord keep you and your families from harm, from all disease, from all accidents and danger, from all powers of the evil one throughout this week. The Lord, because of what Jesus has done, will never look at you ever again in anger or in judgment, but always as a Father with love, grace, and favor. The favor of God is with you everywhere you go. You are not an ordinary person. You are God's favorite child, and God's light shining on you and gives you peace. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. Anyway, Kuya Jun, di ba may part 2 pa yung sa'yo? Jun? Part 1 pa lang yung safety niya eh. May part 2 pa ba yun? Meron. Yung protection. O di, yun na lang. Ikaw na lang. Sa ano? Pwede ba? Next Saan? Sunday. Next Sunday. Okay. Ayun, naman pala eh. O, para dire-diretso ba? Mahirap kasi maputol eh. Minsan. Episode 2 na. Episode 2. Sige. Looking forward. Sige. Ingat po kayong lahat. Salamat po sa punto. Thank you. God bless you. Ate Lenny, Ate Bing, thank you, Ate Dichi. Ingat kayo dyan.